sa araw na ito. Maaari ko po bang ayayahan na tayo po ay dito na po sa may bandang unahan? Kayo po ang mga pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Dahil kayo po ang present ngayon, kayo po ang pinagpala ng Panginoon ngayon. Amen. Pwede po bang pakisabi sa kalapit mo, you are blessed. You are blessed. And you are a blessing. And you are a blessing. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hilingin ang kanyang patnubay. Hallelujah. Aming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito, sa panibagong buhay, pagkakataon na ikaw ay aming purihin at paglingkuran. Inilalapit po namin, O Diyos, ang aming mga puso at isipan. Patuloy na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Lord, alam mo naman ang aming mga isip ngayon, anuman ang kabalisahan, alalahanin sa buhay. Patuloy po namin itong sinusuko sa iyo, O Diyos, na may pagpapakinawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang aming mga isip at puso upang kami ay maging bagong sisidlan ng iyong mga salita sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, because this is the day that you have made, and this day is a blessed day. Salamat po sa mga buhay na naririto ngayon sa iglesyang ito. Tunay nga, may gagawin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We give you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes! Tayo pong lahat ay magsaya sa presensya ng Diyos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. Give you mercy each day, we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms my soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. 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 This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. Tulad po ng sasabihin natin sa ating pong awit, leave behind what happened yesterday, because today, there's a new thing that is happening, because our good is new every morning. Amen? Our God is new every morning. Hallelujah. Sabay-sabay po nating awitin ito sa Panginoon. Leave behind what happened yesterday, because today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, because today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, because today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, because today there's a leave behind. Leave behind what happened yesterday, because today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, because today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Lahat ng may hininga ay patuloy na magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Pwede po natin itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Ibigay natin ang pinakamainam na pagpalakpak at pagsayaw at pag-awit. He deserves the highest praises. Sabay-sabay po tayong sumigaw. Come on! Lahat ng may hininga, purihin na, Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin na, Panginoon. Ako'y magpupuri sa labanan ng mundo. Hallelujah. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Amen. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa data, ako'y aaw. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ako'y magpupuri, ano ba ang damdamin? Siya nga po, Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Papuri sa data, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay ng hari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Hindi tatahimik pagkat Diyos ay buhay. Hindi tatahimik ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri alay. Purihin ang Panginoon. Tunay ang Diyos ay dakila. Siyang hari ng mga hari. Tapat at maputi kailanpaman. Hallelujah. Tayo ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Come on! Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang magkakapantay. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Minsan pa hindi tatahimik pagkat Diyos ay buhay. Di tatahimik ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri. Hindi tatahimik. Di tatahimik ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri. For the last time, di tatahimik. Di tatahimik ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri. Purihin. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Diyos na nakila, Diyos na buhay, Diyos na mabuti. Sabay-sabay po tayo. Lahat ng may hininga. Come on! Lahat ng may hininga. Purihin na, Panginoon. Lahat ng may hininga. Purihin na, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God.
Ang Diyos po'y mabuti. Amen? At hindi lang po pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos ngayong araw. Sapagkat noon, ngayon, at magpakailanman, mananatiling mabuti ang ating Diyos. Kaya naman, Panginoon, ang aming pagsamba ay sa iyo namin iniaalay. You've been so good to us, O God. We give you thanks, Lord, for everything you've done for us. Jesus, thank you. Because of you, Jesus, kami po ay malayang nakapagpupuri at sumasamba sa iyo. As we sing this song, we invite you, brothers and sisters, remember the goodness of our Lord Jesus Christ in your life. I call you thankful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your love has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, ganyan nga kapatid. Just continue to remember and thank the Lord for His goodness. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Sa bawat araw, ikaw ay laging bago, Panginoon. Sa bawat araw, ramdam namin ang iyong biyaya, O Diyos. We thank you, Jesus, for your goodness in our lives. We sing this song, Lord, with a grateful heart. Sige, awitin natin ang may pagdiriwang sa ating mga puso. Yes! For every morning, for every overflow, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I know you're faithful.
kagalakan, sa lahat ng iyong ginawang kapumihan at katapatan sa aming mga buhay. We give you glory, Jesus. You have been so good to me, but I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Sige po, ang palakpak na yan ay para sa Panginoon. Minsan pa tayo patuloy na umawit sa Diyos. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Higit sa aming mga tinig. Higit sa mga tunog o sayaw, Panginoon. Ang aming mga puso ang siya mong tinitignan sa mga oras na ito. Holy Spirit, make us a true worshiper of God right now. Jesus, you alone be lifted high. Sabay-sabay po tayong muli. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Tingin mo ang himig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo. Minsan pa, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Ganyan nga, kapatid, umawit ka ng mula sa iyong puso. May pasasalamat, may papuri. Alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhati ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhati ka. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ako'y magpupuri ang iyong kagandahan ay ihayag. Luwalhati ka. Sa huling pagkakataon, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhati ka, itataas kita. Sige po, ano man ang nais mong ipagpasalamat sa Panginoon ngayon, habang ang lahat ay nakapikit at nakataas ang kamay, just want to thank God for everything, for your life, for your family, for your work, for your school. Lord, we thank you for your love.
unconditional and unending love. We thank you, Lord, for your grace, your tender mercies each day, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa iglesyang ito na patuloy mong ginagamit upang gabayan ang aming pamumuhay. We give you all the glory, Lord, in everything. In everything, Lord, we give you thanks. Maraming salamat po. Ang lahat ng anak ng Diyos na nagpapasalamat ng buong puso ay sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah! Ang bawat isa po ay umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. Kamustahin po natin. Tayo po ay magkamayan. Hallelujah! Hallelujah! Ako'y nangangalang na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama, sa pag-iriwang sa kabutihan niya. Ako'y masaya at present ka. Hello, kumusta ka? Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y na makasama ka sa pagpupuloy. Magkakaisa, bumubuhos sa pagpapala niya. Tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. Ngayon naman, tayo ay magbigay sa Panginoon ng may galak sa ating mga puso. Tayong lahat po ay pinagpala ng Diyos. Amen! O kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hindi pagpapalit ang galak na nadarama sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon nasasabi ko na ikaw ay pinagpala. Pinagpala, pinagpala. Ang buhay mo ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Tunay nga pong tayong lahat ay pinagpala dahil sa araw pong ito, makakapanood po tayo ng isang natatanging bilang mula po sa mga kabataan o children's ministry. Palakpakan po natin ang mga kabataan ito. My Jesus, my Savior.
palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataang ito. Kung meron po kayong anak, apo, pamangkin, ipasok po natin sa children's ministry. Hayaan po natin na bata pa lang sila ay mataniman na po sila ng salita ng Diyos. Amen? Sige po, minsan pa tayong lahat ay tumayo as we continue to acknowledge the presence of the Lord in this place. Yes, Holy Spirit, you are with us and we need you. We acknowledge you, Holy Spirit, in this place. You are welcome. Maaari po bang itaas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon? You are welcome, more than welcome, to abide in this temple, to reside in this place. You are welcome, more than welcome. Holy Spirit, come and fill this place. You are welcome. You are welcome, more than welcome, to abide in this temple, to reside in this place. You are welcome, more than welcome. Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place. We are gathering together to worship at your throne, to exalt the name of Jesus, to worship Him alone. He is worthy of our praises, so we lift our voices high. Spirit, come, fill this place. We are gathered here. We are gathered here together to worship, yes, to exalt the name of Jesus, to worship Him alone. He is worthy of our praises. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, we worship you. Spirit, Ipataas po natin yung ating kamay and let us acknowledge the presence of the Holy Spirit in this place. we are gathering together to worship at your throne, to exalt the name of Jesus, to worship Him alone. Yes, Holy Spirit, we love you, we honor you. Praises, so we lift our voices high. Spirit, come, fill this place. Holy Spirit, we welcome you in this place. We welcome you in our hearts, in our lives. Malaya ka pong kumilos. At tunay nga po, kinikilala namin that apart from you, we are nothing and we can do nothing. We ask you to speak to us through your words today, and believing, Holy Spirit, that it is you who will transform us. It is you who's going to make Ito po ay nais po namin ipaalam sa bawat isa that on July 9, 10, 11 ay magkakaroon po tayo ng youth camp at ito po ay gaganapin po sa Manalo Resort. At isang kabataan po, ang kanila pong registration ay nasa 1,000 pesos. So alam po natin na yung 1,000 po na yan ay medyo mabigat sa ating mga kabataan dahil ito po ay bakasyon. So gumawa po ang ating church ng pinaka-program na tinatawag po natin Adopt Me and Send Me to Camp.
So, ang tinatarget po kasi natin is, ang nag-register na po ng mga kabataan ay nasa 100 young people. So, yung 100 young people na po yan ay humihingi po ng support. Kaya yung sinasabi po natin na adopt me and send me to camp, bali 50% lang po yung ating pong ipapabayad sa mga young people. And 50% po ay i-ask po namin ng sponsorship dito po sa ating church. Kaya meron po tayong tinatawag na adopt me and send me to camp. So please coordinate po sa inyo pong mga sa leaders, sa inyo pong mga team leaders kung paano po tayo makakapag-support sa kanila. So we are praying that we would be able to send all these 100 delegates po ng ating church para po sa camp na ito. And this camp po, it is open for Rizal churches. So ibig sabihin, we are expecting 200 to 220 young people from different churches na sasama po dito sa ating camp. So let us watch this short video po na kanila pong pinaka-promotion for the camp. Buong bahay namin. Nakalimutan pa ba ako? Cover ako, of course. Hindi na ako maliligo dahil malamig ang tubig. Camper ako. Of course, mag-iipon ako para sa youth camp. Ate, para sa youth camp. Thank you. I'm a camper. Of course, mangyayaram ako ng toiletries. Ben, itutulog ka ba? Daring best eh. Ano yan? Camper ako. Of course, makipag-agawan ako ng vlog. Uy, vlog natin! Camper ako. Of course, magkakwentuhan pa din kami kahit lights off na. Tulog na po! Camper ako. Of course, dapat ako ang camper of the year. Camper ako. Of course, friendly ako sa other campers. Yung mga terrorists. Dali. Camper ako. Of course, nakikinig at nagno-notes ako. Camper ako. Of course, sasama ka sa group devotion. Camper ako! At kami! Of course, excited na kami sa Youth Camp 2024! Ayan po, so papalakpan po natin and we are asking po for your support para po sa ating po mga campers. Amen po ba? So pwede po bang pakisabi sa katabi mo, alam ko support ka. Ayan, so marami pong salamat. So may niling po ng bawat isa na tayo po lahat ay tumayo. Okay, let us get our Bible. Let us declare what the Bible says. Okay, are you ready? Oh, this is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I'll never be the same. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Now, may I ask you for a short prayer as I preach the Word of God. Father God, let thy will be done, not my will, as I preach your word and share. Pagpalain mo, O Diyos, ang babahagi ng iyong salita. Tulungan mo po ako. Speak to me through me, O God. Thank you for your name's sake and for your glory alone. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Okay, you may all be seated. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang maulang at mapagpalang araw sa atin, mga kapatid. Mukhang nalusaw yung iba natin, mga kapatid. Asin ng sanlibutan. Kaya pag umuulan, natutunaw. Uri ng Panginoon. Anyways, nais ko pong i-ulit sa inyo ngayon ang ating
church building update. Praise the Lord, 3 million. Maliit pa yan, mga kapatid, ha? Sa tuwing titignan natin yan, huwag natin tingnan yung amount, ha? Yung gagastusin. Ang tingnan natin, yung panggagalingan yan, mga kapatid. Amen. Ha? Huwag natin tingnan yun, ha? Maliit. Sabi mo sa katabi mo, maliit lang yan. So I'm praying for 10 million, mga kapatid. Hindi ko tinitingnan yung 10 million eh. At tinitingnan ko kung kanino ko hihingin yan. At hihingin natin yan siyempre sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So praise God, the total contribution of 651,000. Siyempre nabawasan na po yan ng 449,000. And we still have remaining 202,000 pesos. Okay, palakpakan natin si Lord. Kaya pag-pray natin, your tithes and offering, pwede bang unat natin, kamay natin towards here sa ating tithes and offerings. Lord, salamat po, Panginoon, sa kaputihan mo, katapatan mo. Kahit kailan di ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Di ka nagpabaya sa amin. At narito ngayon ang aming mga tithes and offering bilang handog namin sa iyo. O Diyos, ito po ay iyong kalugdan. Masiyahan ka sa aming mga ibinibigay para sa iyo bilang aming pagsama. Palain mo rin po ang mga anak ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord. Okay, vision, mission. Praise the Lord. We have a clear vision now in our denomination of faith. And what is our vision? DFCCI is united to plant churches nationwide and beyond. Praise the Lord. And to fulfill that mission, we have this mission. What is our mission? Proclaim the gospel and multiply disciples. And we have these core values. So, CD-series ko po sa inyo yan. So, yung acronym na DFCCI. Okay, D stands for disciple making. F, family-oriented. C, Christ-centered. And another C, church planting. So today, church planting ang i-discuss ko sa inyo. So alam nyo na, next week, Sunday, ating tatalakayin. It's all about influential ministry. Church planting. As we're talking about church, so little by little, I'm introducing to you our church. Not just the church here in Batingan, but all over the Philippines, our denomination. So kaya allow me to present to you, ito yung mga, tawag dito, advance, leadership in our organization. Gusto kong ipakilala sa inyo ito, mga kapatid, upang mas lumawak yung tingin natin at magagawa pa ng Diyos sa bawat isa sa atin in our church. So ito po yun. Simula po yan sa ating organizational chart ng National Board. So ang ating pinaka-national overseer for information is our Bishop Larry Seda, our Tatay Bishop Larry Seda. Anong tawag natin sa kanya? Tatay Bishop Larry Seda. Because we're family. Siya ang pinaka-tatay, pinaka-ama natin sa buong Lord of Faith. With his board members, supposedly 5 yan, pero yung 2 dyan, pinuwanan ni Lord. Sa 3 yung natira, andyan si Reverend Dr. Cecilio B. Miranda, our national events coordinator. So, ibig sabihin, lahat ng mga gawain, event, national, in charge po dyan si Rev. Cecil. And of course, Reverend Dr. Isigani Ramos, siya po ang ating Secretary General. At ang ating National Treasurer ay si Reverend Efren V. Reyes. Okay, so yan po ang nasa board, national board po natin. Okay, next. Ngayon, sa atin po, meron tayong mga tinatawag na district supervisors. Kasi po, may district po tayo. Makikita niyo mamaya kung ano yung mga distrito natin sa ating denomination. So, ang mga district supervisors natin sa Laguna ay si Reverend Mario M. Viñas. Sa Batangas, si Reverend Renato A. de la Cruz. Sa Rizal, ang pinakapogi dyan, mga kapatid, ako yan, Pastor Kim. At sa distrito po ng Bulacan,
si Reverend Roel Cruz. Meron din po tayo sa Mindoro. Mamaya makikita nyo kung ilang mga churches meron tayo sa bawat district natin. So dyan saan ba tayo? Sa NCR, si Reverend Iris Nacampo, si Reverend Alvin Perez naman sa Mindoro, at si Reverend Artulfo Ocena sa Guimaras o Iloilo. At Reverend Osbert Gulpan sa Butuan at Agusan. Ayan, di oro yan. Meron din tayo sa Davao. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao tayo, mga kapatid. Si Pastor Cesar Canabal, Davao po yan, mga kapatid. So, dapat ma-recognize natin ang kanilang mga itsura kasi baka mamaya ma-meet nyo yan dyan sa isang mall o sa isang lugar, hindi natin pinapansin. Mga kapatid, mga leaders po natin yan. So pag-bless po tayo sa kanila, igalang po natin sila. Mga kapatid, pag nakita po natin sila. So ngayon, yan po yung mga district supervisors. So tingnan natin. So dito sa Rizal, yan po yung mga pastors natin sa iba't ibang bayan ng Rizal. So dyan makikita natin kung ilang churches meron tayo sa distrito ng Rizal. Halimbawa, meron tayo sa Carlos, sa Mateo, sa Bara, sa Halahala. Sige kapatid, ano mo lang. Okay, kaya ko na. Kaya sa Halahala, dyan sa Cardona, sa Morong, sa Malakaban, sa Pila, sa Antipolo, dyan po sa Kupang, sa Angono, at sa Paras. Eh, sila po yung mga pastors dyan, mga kapatid. So baka mapunta kayo sa bawat bayan na yan, di po ba? At nalayuan kayo rito at gusto nyo mag-church on Sunday, ayan, meron po tayo mga churches sa iba't ibang bayan po ng Rizal. Mga door of faith yan. At gagawin po natin, wino-workout na po, yung ating logo ay maging uniform na po yan para kahit saan kayo magpunta, pare-parehas na po yung mga signage natin sa ating mga church building. Okay? So sa district po ng Rizal yan. Okay, next. Dito naman sa distrito ng Batangas, ayan, meron tayo dyan, So, ayan, lakihan mo na. Kapatid, hindi ko na sabi yan. Okay, sa Laurel, meron po tayo dyan. Meron din tayo sa Malvar, sa Talisay, San Luis, Santo Tomas. Okay, sa Rosario, sa Isidro, Taysan, Laurel, Taysan, Santo Tomas. Meron din tayo dito sa Marayo. Okay, sa Laurel. Okay, Buso-Buso, Laurel, at Ibaan. Okay, next. So how many churches do we have in sa Batangas? 1, 5, 9. We have 13 churches sa distrito po ng Batangas. Okay, tingnan natin dito sa distrito ng Bulacan. So sa Bulacan, meron tayong dyan sa Los Calumpit. Okay, tamang pronunciation ko dyan. Sa Balanga, Bataan, San Fabian, Pangasinan, meron din tayong church sa San Esteban, Pampanga, Batang Pampanga, Orani, Bataan. Meron din po tayo sa Narcaban. Okay, Narcaban. Okay. Sa Nagbukel, San Rafael, Palawan. Meron din tayo dyan sa Rito Tuba, Palawan. So total po na under ng distrito ng Bulacan ay 10 churches po yan. Okay, next. Sa distrito naman ng Laguna, of course, si Bishop Larry ay pinalitan na po ang local senior pastor na po yung kanyang anak na panganay, si Pastor Ayami. Okay, meron din tayo sa Kasili po yan, sa Binyan. Santa Rosa, meron din tayo sa San Francisco, San Pedro, meron din po tayo sa Nagkarlan, sa Silang, sa Liapa, Carmona, meron din tayo yan. Okay? So ito po yung distrito ng Laguna natin. So we have a total of 5, 9, 11 churches. Next. Sa distrito naman ng NCR, meron tayo sa Santa Lucia. So yung sa Tamawini, inander muna po yan, yan sa NCR, pero napakalayo po yan. Nakarating na po kami dyan. Mga kapatid, sa Malasike, yan, sa Mandaluyong,
at sa UP, Diliman. So we have how many churches? 6 churches under NCR district. Next. So yan na, ma-recognize nyo yung mga itsura ng mga pastors natin, mga kapatid. Sa Mindoro, ayan, ako sa Mindoro. Meron tayo sa Marayos, sa Malamig, sa Cabanaw, Buong Lupa, Bagsok. Meron din tayo sa Kakawan. Ayan, so total number of churches, we have 7 churches in Mindoro. Next. District. Kasi nasa church planting tayo, mga kapatid. Pinapakita ko sa inyo kung ilan na ang na-i-plant na churches ng Door of Faith. Okay, sa Guimaras District. Ito na po, meron tayo sa San Miguel, Lining 1, meron tayo sa Katungan, and Tibiao. Naku, sana tama. Tabong-tabong at Katol. Yan, walang damo sa lugar na yan. So we have 6 churches in Guimaras District. Ay, meron pa ba? O yun, sa Agusan District, galing lang po namin dyan, mga kapatid. Nakaraan. So, meron po tayo dyan sa Kinamsan, Taknige, Lomboyan, Maginda, Antipolo, tawag din sa kanila Antipolo, Buena Vista, Cagayan, Cabaasan, Tugnaw, ano ba yan? Kabadbaran, at saka Ansile. Yan, dami nating churches din dyan. So, ilan lahat, 9, 10, 11, 12 churches yan. Okay, next. At meron din tayo sa Davao, mga kapatid. Sisimula na po tayong bumuo ng mga churches dyan sa Davao. So meron po tayo dyan sa Monteverde at Pangi. At yung handle po ng ating administrator na si Pastor Cesar Anabal ay doon po sa mismong hotel. Kasi manager po yan ng lahat ng hotel sa buong Pilipinas. So doon sa Davao, ang tawag ng hotel doon ay Apo View. So siya po ang pinaka-manager. Kaya ang simbahan po ay nasa hotel mismo. Doon po sila. Okay, so eto naman po ang mga department. Gusto ko rin ibahagi po sa inyo ito para makita nyo naman yung structure, how organized our denomination. So meron po tayong department na tinatawag na Mission Evangelism Department. Mission, po sa evangelism, tayo po ang namumuno dyan as national coordinator. Siyempre, ang secretary ko, one of my staff, dalawa pa lang namang kailangan ko dyan, si Pastor Pia, at itong si Rentel, para sa marketing natin yan, mga kapatid. And national education, meron po tayong education department. Part of it, of course, si Bishop Larry, si Reverend Reyes, ayan. Yan po ang mga staff niya dyan, mga kapatid. Okay, next. Meron din tayong National Legal Department. Of course, ang mga legality. Meron po tayo. Next. And meron tayong national event. Si Rep. Cecil pa rin po yan. May mga gawain tayo pang national. And then, meron din tayong National Media Department. Kaya dito, mga camera, mga FB, mga website. Yan po, meron po tayong department yan. Marami siyang staff dyan. Okay, next. At meron din tayong National Administration Department. Yan sa pamumuno ng ating administrator, Cesar Anabal. Okay? So palakpakan natin ang Panginoon, ha? So gusto kong pakita sa inyo kung gaano kalawak yung ating naitatayo ng mga simbahan. Sa tuwing makikita natin yon, mas nakikita natin yung potential natin na tayo po ay makapagtayo pa na mas marami pang mga simbahan sa iba't ibang lugar. That's why our vision is DFCCI is united to plant churches nationwide. So meron na tayo Luzon, Visayas, at Mindanao, and beyond. So hindi lang tayo Pampilipinas. Sabi mo sa kanila mo, hindi lang tayo Pampilipinas. Saan man tayo dadalhin ng Diyos, siyempre, mga kapatid. Okay? So now, church planting, yan ang tatalakayin natin. One of our core values. Isa sa binibigyan natin ng talagang pagpapahalaga at hindi pwedeng wala at hindi natin ginagawa in our denomination is church planting.
Matthew chapter 16 verse 18. Tignan po natin. Isang talata sa Biblia. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. I will build my church, mismo ang Panginoong Jesucristo. I will build my church and even the gates of hell shall not prevail on it. Meaning to say, mga kapatid, kung natin kalilimutan ito, the purpose behind church planting is not to make a name for the local church. Hindi yung Dorope para maraming Dorope. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Kundi the purpose is to engage in God's kingdom work. Mamaya makikita po natin yan, mga kapatid. Kaya tayo nagpa-plant ng mga churches. Sapagkat sa pagtatayo ng mga simbahan, mahalaga yan. Sapagkat ito ang isang paraan, mga kapatid, to obey and follow the command of the Lord, the mandate of the Lord, yung Great Commission, yung ipinag-uutos ng Panginoon. That's why we need to plant churches. Upang sa ganon, yung Great Commission, mangyari ito, mga kapatid, na inuutos sa bawat simbahan, inuutos sa bawat isa sa atin, to go and preach the gospel. Amen? So magandang strategiya, mga kapatid. Therefore, all Christian churches should work together for the same purpose. Dapat tayo may pagkakaisa, kaya nilagay po natin sa vision. DFCCI is united. Sabi natin, united for one purpose. To plant churches. Amen? Why we need to plant churches? Because there is a mandate from the Lord. The Great Commission. To go and preach the gospel. Amen. Now, why church planting? Why? Why church planting? One of our core values. You know why? Because church planting is an expression of the heart of God. When you open the heart of God and listen to the beat of the heart of God, pag pinakinggan mo yan, ano maririnig mo? Soul. Meaning to say, the heartbeat of God is souls. Kaluluwa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Yan ang tinitibok. Winning the lost is the very heartbeat of God. Pinakinggan mo yan, kapatid. Sino ba rito yung tumibok na ang puso mo? Ha? Sino rito? Say amen. O, diba? Anong pakiramdam nung gano'n? Nagiging masaya tayo, di ba? Kapag puso na ang pinag-uusapan. Ganyan din ang Diyos, mga kapatid. If you want God to be happy, kung gusto nating masiyahan ang Diyos, magalak ang Diyos, matuwa ang Diyos, tumibok ang puso ng Diyos, soul winning. Kaya mahalaga na tayo ay nakapanghihikayat ng mga tao. Masaya ang Diyos sa tuwing nakikita niya na merong mga taong bumabalik sa Kanya. May mga taong lumalapit sa Kanya. May mga taong naglalapit ng tao sa Diyos. Masayang masaya ang Diyos. Gusto ba natin maging masaya ang Diyos? Soul winning. Make God happy. Because that is the heartbeat of God. Ever since, mga kapatid, sa mulat-mula pa, that's why God created man. Kaya siya lumikha ng tao. Pinahalagahan ng Diyos yan. Mahal ng Diyos yan. Mahalaga sa Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Hindi tayo basta ginawa lang ng Diyos. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Why? Because God is love. Kaya mahal tayo ng Diyos because God is love. Not because we are a good person, we're doing the right thing, we're doing the good things, at pag bad things na hindi na tayo mahal ng Diyos. No. Because God is love. Kaya mahal tayo ng Diyos. Amen. Ulitin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Siguro hindi mo nararamdaman. Siguro kasi iniisip ko may bad ako may ginagawa akong hindi maganda kaya hindi ako love ni Lord. Hindi totoo yun. Hindi ka love ni Lord dahil gumagawa ka ng masama. Hindi ganun. Hindi nagtotolerate sa Lord. Ganun, ha? Pero sadyang talagang mahal ka ng Diyos because God is
love. Kaya lang, nagkasala ang tao. Dahil nagkasala ang tao ay nahiwalay sa Diyos, ang tao ay mapapahamak. Pero siyempre, dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Kaya ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng paraan para mailigtas tayo. Redemption. Amen? At anong ginawa niya? Hindi tumigil ang Diyos. Bagamat marami ng ginawang paraan ng Diyos para ang tao ay manubalik sa Kanya, tumatanggap pera ng tao, hanggang ibinigay na niya ang Kanyang buntong na anak na si Jesus. Upang tayo ay patuloy na mailigtas ng Diyos. At hindi nagbabago rin ng Diyos. Hanggang ngayon, gusto ng Lord na ang tao ay manumbalik sa Kanya. Hindi tayo dapat tumitigil, mga kapatid. Hindi tayo dapat mawala sa pagdadala ng mga tao sa Diyos. Church must be busy in bringing people to Christ. Dapat focus natin yan, mga kapatid. Amen? Dapat hindi tayo titigil dyan. Bakit? Yan ang puso ng Diyos eh. Yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang kasiyahan ng Diyos. Kung gusto nating maging malugod ang Diyos sa atin, manghikaya tayo ng mga tao. Your husband, your wife, your children, your parents, your friends, yung mga employees natin, mga kapatid. Gustong-gusto ni Lord, tuwan-tuwa si Lord sa tuwing makikita niya na meron tayong dinadala sa Panginoon. Amen? Kaya nung ikaw nakakilala ka sa Panginoon, masayang-masaya si Lord sa iyo. Masaya si Lord sa iyo. Tuwan-tuwa si Lord. Because you are the heartbeat of God. Ikaw ang tibok ng puso ng Diyos. Baka hindi mo alam yun. Sabi mo sa katabi mo, tibok ng puso ng Lord. Amen. Masaya si Lord. At kapag itong mga nakakilala sa Panginoon, inaalagaan natin sila. Masaya si Lord. Sino rito yung mga nanay na nanganak? Nanay, taas ang kamay na, di ba? Nung naipanganak niyo ang baby, kamusta? Anong pakiramdam niyo? Lahat ng hirap, nakalimutan na ninyo. Amen. Masayang-masaya tayo. Tuwan-tuwa tayo. Galak na galak tayo. Makita natin ng isilang na ating mga anak. At anong ginawa natin? Talagang aalagaan natin sila. Gustong-gusto natin silang alagaan. Masayang-masaya tayo sapagkat mahalaga sila sa atin. Ay ganun din ang Diyos. Nang tayo ay makakilala sa Kanya, gustong-gusto ni Lord na alagaan tayo. Amen. Kaya sa tuwing makikita niya na tayo ay nag-aalaga ng mga bagong nakakilala sa Panginoon, we're taking care of these new converts, God is so happy. Na hindi natin pinababayaan yung mga taong nakakakilala sa Panginoon. Pagkus inaalagaan natin sila, dinidisciple natin sila para maging maayos din ang buhay. At kapag naayos na ang buhay, manghihikayat din sila ng mga tao at mag-aalaga ng mga tao. That is the heart of God. Mahalaga sa Diyos ang kanyang mga nilikhang tao. Ayaw niya tayong mapabayaan. Amen. Kaya nga merong parable of the lost sheep. Luke chapter 15. Makikita natin, iniwan ng 99, puntahan lang ang isa. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin mahalaga individually. Sabi mo rin sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Sa mga naligaw ng landas, kaya nga merong the lost sheep. Yung mga naliligaw ng landas, importanteng hanapin natin sila sapagkat sila yung mga naliligaw. Isa ka doon, dating naligaw. Isa ako, dating naligaw. Nawala ako sa kalooban ng Diyos. Ang buhay ko ay hiwalay sa Diyos. Taliwas sa kalooban ng Diyos. Pero may ginamit ang Diyos sa buhay ko. Nasumpungan ako. Amen? Masaya si Lord. Kaya merong the lost coin. Sa mga nawala sa paglilingkod at mga nangihina. Isang kahit narito tayo, mga kapatid. Pero pag
wala naman ang puso natin sa Diyos. Nalulungkot sa Lord. Kahit narito ka, pero iba naman ang iniisip mo. Malungkot si Lord. Ang tanong ko, talaga bang narito ka ngayon? Ang iniisip at laman ng puso mo si Lord? Kasi pwedeng naririto tayo, mga kapatid. Pero wala naman ang isip at puso talaga natin sa Panginoon. Ang tawag pa rin sa atin, the lost coin. Wala pa rin tayo. Sapagkat si Lord, ang gusto niya, ang isip at puso natin, siya ang iniisip at laman ng puso natin ngayon. Lalo na ngayon, sa araw na ito. Mas nabibigyan natin ng emphasis yun. Siyempre, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ang dami naman ng isip natin. Trabaho, pamilya, di ba? O ito, baka na naman, trabaho, pamilya pa rin naman ang isip mo. Isang araw na nga lang sa isang linggo, mga kapatid. Ilang oras lang yan. Tapos hindi mo pa inilalaman sa isip mo si Lord. Hindi mo pa talagang sa puso mo si Lord. Di ba dapat ngayon, opportunity ko ito. To thank the Lord, to praise the Lord, and to worship God. Amen? Palakpakan natin. So, kaya dapat binibigay mo na yung the best mo rito. Thank God, yung mga everyday may time kay Lord. Salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon sa inyo, yung mga may araw-araw na panahon sa Panginoon na nakikipag-usap kay Lord. Maganda rin yun. Mas lalo tumitibay, tumatatag, at mas lalo nating nakikita na kapag Sunday, mas lalo nating purihin si Lord. Amen? Mahalaga ka kay Lord. Gusto ni Lord. Lagi tayong connected sa Kanya. Kakaproblema tayo, nagkaroon tayo ng mga pagsubok. Minsan mga nangihina tayo. Katulad kanina, nag-devotion kami early in the morning. It was Pia. It's all about strengthening in the Lord. Pinag-share namin yun na talagang wala tayo ibang pagkukunan ng lakas. Kundi ang Panginoon. Minsan yung mga inaasahan mo, hindi mo na makuha na ng lakas. Pero hindi ka dapat magtampo. Sapagkat meron pa rin Diyos na magpapalakas sa atin. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. The lost coin. Parang hindi ka the lost, baka the lost coin. And the lost son. Sino itong mga ito? Sa mga tuluyang tumalikod na sa Panginoon. Totally, hindi na dumadalo. Yung isa, nawalay ng landas. Namumuhay sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na mahalaga at hindi na mahal ni Lord. Mahal pa rin ni Lord yan. Mahalaga pa rin ni Lord. Kaya pinakita yung 99, iiwanan. Puntahan lang ang isa. Ibig sabihin nun, bawat isa mahalaga sa Diyos. Yung the lost coin. Isa nangihina tayo sa mga problema at pagsubok. Ginugusto na lang nating dumalo, pero wala na ang puso at isip natin kay Lord. Parang hindi na natin love si Lord. Love mo pa rin sa salita, pero hindi mo na maipakita. Hindi mo na maisagawa. Andiyan ka pa rin. Yun nga lang, lost. Are you lost? Tingnan mo nga yung katabi mo. Are you lost? But I want you to know, God still loves you. Mahal ka pa rin ng Diyos. Gusto pa rin ng Lord. Maging laman ang isip mo si Lord at puso. Handa kang tulungan ng Panginoon. Sapagkat mahalaga sa Diyos ang kaluluwa. Mahalaga sa Diyos ang tao. We are the heartbeat of God. If you're going to open and listen to His heart, ikaw ang maririnig mo. Maririnig mo sa puso ng Diyos. Him. Wow. Totoo ba yun, Lord? Nagkasala na ako. Yes. Kim pa rin ang tibok ng puso. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa rin. Kahit yung mga lost son na tumalikod na, naku po mga kapatid, pag bumalik yan, tinatanggap pa rin ni Lord yan. Bakit?
Lord ang tao. Kaya kung ang tinitibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa, dapat ang simbahan magkaroon din ng pusong katulad ng sa Diyos na ang tinitibok ay kaluluwa. Hawakan mo ngayong puso. Sinong tinutibok? Ha? Tibok ba ng tibok ng puso ni Lord dyan? Yung hindi mo lang mamahalin yung mga mahal mo, kundi mamahalin mo kung sino yung mahal ni Lord. Hindi lang hanggang sa'yo, kundi basta mahal ni Lord, mahal mo rin. Ay, hindi po pwedeng ang mahal ko lang si Pia, hindi ko mahal si Nanay Mila. Hindi ko po pwedeng mahal ko si Pia, pero hindi ko mahal yung mga mahal ni Pia. Dapat pag minahal ko si Pia, hanggang sa mga mahal ni Pia ang mamahalin ko. Amen? Ganon din sa Diyos. Hindi pwedeng mamahalin mo lang yung gusto mong mahalin. Dapat mahal mo yung mahal ni Lord. Amen? At yung katabi mo, isa yan. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. That's why don't just say, I love you. Baka tumigil. Baka huminto. Baka mawala. Kaya lagi mong duduktungan. I love you with the love of the Lord. Because the love of God is unconditional. Never stops. Hindi tumitigil. Kapag nagsabi ka sa kapatiran, don't just say, I love you. But say, I love you with the love of the Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya kahit nagkasala sa'yo, nakasakit sa'yo, handa mo pa rin mahalin. Amen? Kahit hindi ka na pinapansin, mahal mo pa rin. Kahit nilayuan ka na, iniwan ka na, mahal mo pa rin. Why? Because that is the love of God. Not human love, but the love of God. Dapat lagi tayong nakahanda sa mga lugar na hindi natin napupuntahan kapag dinala tayo ng Lord. Dapat lagi tayong nakahanda sa mga taong dadalhin sa atin ni Lord kahit hindi natin mga kakilala. We must be willing to share the love of God, the forgiveness of God, and the salvation of God. Are you following? Kaya kami, John chapter 3, verse 16, di ba? Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The love of God. The forgiveness of God. Yung pag-ibig ng Diyos, we must be ready to share. Kaya kahit saan tayo dali ng Diyos, dala-dala natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin ang pagliligtas ng Diyos. Kahit sino pa sila, mahal ka ni Lord. Kahit sino pa sila, handa kang patawarin ng Diyos. Ano man ang nagawa nila, gaano man kalaki ang kasalanan, handa kang patawarin ng Diyos. Look at me. I'm loved. Loved by God. Forgiven and saved by God. Dala-dala mo yun. Kahit saan ka magpunta. Sa pamilya mo, dala-dala mo yan. Sa trabaho mo, dala-dala mo yan. Kahit saan ka mapunta, you know that you are loved, forgiven, and you are willing to share the heartbeat of God. Are you following? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So church planting is an expression of the heart of God. Why church planting? Church planting expands the mission of God. Papalawak.
Dapat pag may nakita tayong naliligtas, mas nakikita natin, marami pang maliligtas. Amen? Mas makita natin yung potential. The more we grow, the more a lot of people get saved, we must see our potential that more souls can be saved. Hindi titigil na tayo. Okay na yan. Okay na yung asawa ko na lang. Yung mga anak ko hindi na. No. Dapat pag nakita mong naligtas yung asawa mo, ay, posible rin maligtas ang mga anak ko. Hello? Hindi ka titigil. Anak ko na lang, okay na yan. Kami na lang. Paano yung asawa mo? How about your husband? How about your wife? Tuwa ka mapunta na impyerno? Oo, pastor. Yun nga gusto ko mangyari. That is not the heart of God. That's not church planting. Kaya church planting expands the mission of God. Because of the Great Commission. The mandate of the Lord in Matthew 28:18-20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabi niyo ito. Kaya puntahan ninyo. Go. Hindi sinabi rito, hintayin ninyo. Hindi sinabi, wait. But go. And dapat ang door of faith, goers. Amen? You must be goers. Kasi sabi rito, puntahan ninyo. Hindi hihintayin. Kaya kayo mga ini-invite natin, sabi ko sa inyo, huwag mo lang hintayin dito. Kung sabi, sige, magkita na lang tayo sa church. Ano? Sunduin mo. Are you following? Huwag mo sabi, magkita na lang tayo sa church. No. Sunduin kita sa bahay mo, ha? Sabay tayong pumunta sa church. Kasi sabi niya, puntahan mo. Huwag mo lang hintayin. Pag ang kapitbahay ko kumatok sa akin, sisherang ko to. Ganun yun. Ikaw na pumunta. Ikaw na kumatok. Amen? Amen. Kasi sabi dyan, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. The Great Commission. Go into all the world. Kaya yung vision natin, the FCCI is united to plant churches. Nationwide and beyond. Saan man tayo dali ng Diyos, dapat nakita tayo nakahanda dyan. Dati akala ko, Lord, binungonan lang ako. Kaya binungonan lang. Pero sinabi ko kay Lord, sige po Lord, send me. Kahit saan, Lord, dalhin mo. Ba, marami akong napupuntahan. Following? Bakit? Makita mo rito. Puntahan ninyo ang lahat. Sabi natin lahat. Lahat ng lahi. Hindi na Pilipino. Huwag kayo mag-alala, mga kapatid. Napaka-high-tech na ngayon. We were in Korea. Siyempre, hindi mga marunong mag-English yan, di ba? Tapos yung mga nakasulat, mga signage. Nagtaka sa amin yung Korean friend namin. We're able to, sumakay ng bullet train. Nakasakay kami ng subway, sa train. Sabi, paano mo niya nagawa yun? Kasi, siyempre, yung communication problem di ba? Language barrier natin. Tapos yung mga signage, sabi nila, paano? High-tech na ngayon Gumamit na ako ng cellphone May interpreter Tapos meron akong high-tech na apps, pipicturean ko lang yon. Yung character, Korean character, pipicturean ko yon, mako-convert na sa English. Then naiintindihan na namin, do not go to the left, do not go to the right. Straightforward. Bakit? May cellphone. High-tech. Nagagawa namin makipag-usap sa taxi driver. Nagagawa namin sa bakit? Anong usapan? Translator sa cellphone. Magsasalita siya ng Koreano, tapos mako-convert sa English. Magsasalita ako ng English, mako-convert sa Koreano. Hindi lang English, mga kapatid, kahit Tagalog. Magsalita ka ng Tagalog sa cellphone mo, tapos itatranslate niya sa Korean. Naintindihan niyo? Hindi na problema. Kaya yung NBN,
we can be sent. Kahit saang lugar na yon, pwede tayong gamitin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya yung Great Commission na yan. Hindi na magiging problema. Huwag mo isipin, hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong Koreano, hindi ka marunong i-check, hindi ka marunong... No. Cellphone lang ang katapat niyan. Amen? Huwag mo naman sabihin, pastor, hindi naman ako marunong gumamit ng cellphone. Problema mo na yan. If there's a will, there's a way. Natututunan po yun. Amen. Mahirap matutunan yung lingwahe nila. Sabi ko, madali bang matutunan yung lingwahe nila? Mahirap daw. Walang problema. Cellphone, madali matutunan. Amen. Kaya sabi, puntahan ninyo ang lahat at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tapos ang sabi rito, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Wow! Yan ang sinasamahan ni Lord. Jesus go with the goers. And Jesus don't sit with the sitters. God loves to go with the goers. Sharing the gospel. Reaching out these people because that is the heartbeat of God. Because of this mandate, mga kapatid. Kaya dapat ang simbahan ng mga Kristiyano, humahayo. Amen! Diba sa kanila, dapat humahayo ka. What is the work of a doctor? Anong trabaho ng isang doktor? Panggamot. Anong trabaho ng isang architect? Plano. Buhit ng bahay. Ano ang trabaho ng dentista? Bumunot ng ipin. Ano ang trabaho ng isang mekaniko? Manira. Seraniko yun. Gumawa ng sasakyan. Diba? Mekaniko ng sasakyan. Yan ang mga trabaho nila. Alam natin yun. Amen? Now, anong trabaho ng Christian? Do you know the work of a Christian? You know the work of a doctor. But do you know the work of a Christian? Alam mo ba ang trabaho mo? Tingnan natin, mga kapatid. Ano nga ba ang trabaho ng mga Christian? John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Sino raw ang pumili sa atin? Tayo ba? Sino pumili? Si Jesus. Sa buhay natin, may mga bagay na hindi natin pwedeng piliin. Lagi po natin tandaan. Sa buhay natin, may mga bagay na pwede mong piliin. Mapapakasawa mo, pwede mong piliin yan. Yung kakainin mo, pwede mong piliin yan. Yung isusuot mo, pwede mong piliin yan. Mga kapatid. Pero, may mga bagay sa buhay na hindi ikaw ang pipili. Sadyang may pipili sa iyo. Katulad dito, sabi ni Lord, ako ang pumili sa inyo. Pwede mo bang piliin ang sarili mo? Si Lord ang pipili sa iyo. Hindi mo pwedeng piliin ang magiging pamilya mo. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng piliin ang magiging tatay mo. Hindi mo pwedeng piliin ang magiging nanay mo. Hindi mo pwedeng piliin ang magiging gender mo. Hindi mo pwedeng piliin ang magiging kulay mo. Hindi mo pa pwedeng piliin ang magiging lahi mo. Kaya huwag mo sabihin sa akin, ayoko sundin ang tatay ko. Ang sama niyan. Hindi mo siya sisirat ko na sa buhay. Susundin mo siya. Because that is the right thing to do. At yan ang kalooban ng Diyos. At yan ang utos ng Panginoon. Following? Sapagkat hindi ikaw ang pumili dyan. Hindi ikaw ang magpapasya dyan. Kundi yung pumili niyan para sa'yo. At ang isa sa sinasabi ngayon ng Panginoon, na ako ang pumili sa inyo at hindi tayo. Ano yun? Yung trabaho ng Christian. You will not choose. Hindi mo pwedeng piliin yung trabaho mo bilang Christian. At
At ano yung trabaho ng isang Kristyano? Sabi dito, tuloy natin. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi akong pumili sa inyo. Para ano? Humayo kayo. Mamunga ng mga bungang mananatili. Tatlo trabaho natin. Ano yung una? Humayo. Pwede mo sabihin, hindi ako hayo. Hindi ko pumili yan. Si Lord. Anong dapat mong gawin dyan? Sumunod. Kaya nga sabi ng Lord, turuan mo silang sumunod sa akin. Sa mga ipinag-uutos. At ano inuutos ni Lord? You go. Humayo. Ba't tumatanggi ka? It's a problem. It's a command of God. Siya ang pumili niyan. Siya ang nagbigay niyan. Ano sabi doon? Magpanatili ng bunga. Humayo kayo. Yung paghayo, yung pamubunga, at pagpapanatili ng bunga. Sabi mo sa katabi mo, yan ang trabaho mo. That's your word. To go. Bear fruit. Let the fruit remain. Kaya mahalaga, yung asawa mo, nadadala mo sa Panginoon. Yung anak mo, nadadala mo sa Panginoon. Yung mga magulang mo, nadadala mo sa Panginoon. Are you a Christian? That is your word. Bring your family. Mga katrabaho mo, dalhin mo sa Panginoon. Why? Because we are witnesses of Jesus. Naintindihan niyo? Acts chapter 1, verse 8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang sa buong mundo. Ito ay ibinigay sa mga alagad. Ito ay inuutos sa mga alagad. Kaya nakarating sa atin sapagkat ang utos ng Panginoon, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Judea, hindi lang sa Samaria, kundi sa lahat ng panig ng mundo. Kaya ka naligtas. Are you following? At yan ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Bilang mga nakakilala sa Panginoon. You go. Bear fruit. Let your fruit remain. Hindi tayo naparito para mag-iiyak lang at umiyak ng umiyak. Hindi namin kayo pinapupunta rito. Punta po kayo rito. Iyakan tayo. May problema ka? Iiyak mo lang yan. Sige, iyak mo pa. Masosolve yan. Yan talaga solusyon, mag-iyakan na lang tayo. Hindi. Hindi tayo pumupunta rito para umiyak lang ng umiyak. Hindi ganun eh. Getting it? Hindi tayo naparito para gawing relihiyoso at magpaka-relihiyoso. Hindi ganun yun, mga kapatid. Pumupunta tayo rito para ano? Turuan. Sapagkat yan ang sabi ng Panginoon sa Kristo, turuan nyo sila na ano? Sumunod sa mga utos ko. At anong pinag-uutos ng Panginoon? Kaya tinuturuan ko kayo ngayon. Sinasabi ng Panginoon, humayo kayo, pamunga, at magpanatili ng bunga. Why? Because that is the heartbeat of God. That is the purpose and plans of God now. Sa ating lahat ngayon. Because the Word of God says, for all have sinned. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo, mga kapatid. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sinabi ko sa inyo, that is not the plan of God. Ayaw ng Diyos yun. Bakit? Mahal niya tayo. Sana kung ano yung puso ni Lord, puso rin natin. Mga kapatid, kaya nga buksan mo ang puso mo. Ilalagay ni Lord ang puso niya sa puso mo. At ang maging tibok ng puso mo, yung tinitibok ng puso ng Panginoon. Amen? That's why church planting expands the mission of God. Inilalagay sa atin ngayon yan, mga kapatid. And that is the very purpose of your life. To win your family.
to win your husband, to win your wife, to win your children. And transformation is not impossible. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. That's why church planting empowers the people of God. When we do church planting, it empowers us. Napakasarap to witness transformation and change lives. Sa tuwing tayo ay nakapaglalagay, nakapagtatayo ng mga bagong simbahan, nasasaksihan natin ang mga nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Love of God. Mga nababagong buhay, nakakatanggap ng kapatawaran. Na grabing kasalanan na nagagawa. Grabing kasamaan ang nagagawa. At minsan kapag nakakakita tayo ng gano'n, anong nararamdaman natin? Minsan nagagalit ka pa. Bisa maawa. At ganyan ang ginawa ng Diyos. Kinaawaan tayo. Kinaabagan tayo. At napakagandang tingnan yung asawa mo. Di kayo magkasundo. Binubugbog ka. Walang uwi na hindi lasing. Nang bababae. Iba nga, nanlalalaki pa. Ang sakit nun, pinagpalit ka ng asawa mo lalaki sa lalaki. Mas masakit tatay. Hindi rin sa lalaki, pati sa babae. Ang daming broken marriages ngayon eh. Mga nasisirang pamilya ngayon, mga kapatid. Ang dami sila. At tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Napakasarap makita na sila mismo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos at nababago ang mga buhay sapagkat nakatatanggap sila ng kapatawaran sa Diyos. Because of that, marami ang nagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Masaya tayo. Abang masaya ka ba ngayon? Kasama mo ang asawa mo? E paano kung buong pamilya yan? Hindi lang dumadalo, naglilingkod pa sa Panginoon. It empowers us. That is the purpose of church planting. To help every family to experience restoration. It empowers us. Nakakatuwa mga kabataan natin dito, di ba? Every Sunday nandito, dapat tambayan dun eh. Dapat ang hawak-hawak niyan, toma. Dapat ang hawak-hawak niyan, dito. Pero napakagandang tingnan sa mga kabataan, ang hawak-hawak Bible. It empowers us. Di ba, ang saya nun? Ikaw magulang, makita mo yung anak mo nasa Panginoon. Makita mo yung asawa mo nasa Panginoon? O gusto mo mapasa Panginoon na ganun ba? Gusto mo. Ano ba pinagpe-pray mo? Kunin na ni Lord? Wag, gamitin mo na ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, gamitin ka muna ni Lord. It empowers us to witness restoration of family. Transformation na nangyayari, mga kapatid. Mga pagbabagong nangyayari. At nagkakaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan. Seguridad in the future. May kinabukasan. Transformation, family restoration, and even success story. Amen? Nakakatuwang tingnan yun, di ba? From scratch, pero pinaginhawa ng Diyos ang buhay. Nagkakaroon sila ng patotoo. That's why church planting is so important. Nagkakaroon ng tamang lugar ang bawat isa sa atin. Minsan ang tahanan hindi na nagiging tamang lugar sa iyo. Naghahanap ka na ng tamang lugar. At kapag nasumpungan mo ang isang church, not just a building, hindi mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nakatanggap ng kapatawaran sa matinding kasalanan katulad ko, nagmumura ako sa Diyos. Hindi lang mga bisyo meron sa akin. Ang matindi nung minumura ko pa ang Diyos. Tapos pinatawad ako ng Diyos. Tapos ito, sineshare ko sa inyo kung paano kong minahal, pinatawad ng Diyos.
hindi nagbabago ang Diyos. Sabi mo, mahal ka rin. Kaya narito ka eh. Praise God. We have a church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So let us bring them in. Dali natin sila, not just in the building. Dali natin sila. Makita na mayroong mga minamahal, pinatawad, at binabago ng Diyos. Tayong mga nakaranas niyan, pag-ibig, kapatawaran, tayo ngayon ay ginawang ambassadors. Sapagkat ikaw mismo, nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos, nakatanggap ka ng kapatawaran, at katiyakan, even in your future now, settled na yan, mas matindi sa educational plan, memorial plan, o iba sa inyo, may educational plan, memorial plan, o meron ka na bang heavenly plan? Baka hindi mo patiyak yun. Kaya ako pag may mga nag-o-offer sa akin gano'n, educational plan, memorial plan, sabi ko, o ikaw, meron ka na bang heavenly plan? Ino-operan mo ko niyan, ako, ino-offer ko ito. Yung pa nga sabi na sa akin, Pastor, sige na, mag-offer ka ng mga taon, mahirap ata yan. Pag may mga dying na, ang gagawin ko. Di ba? Masaya pa rin ako. Pag namatay, buwan ng taon, kita ako. Ganun ba yun? Eh baka panalangin kong mamatay na lang yan. Sabi mo, hindi pwede. Conflict of interest yan eh. Hindi ako patay. Sa buhay ako. Amen? What I'm trying to say is this. We are ambassadors. Para maintindihan natin yan, because Christians are ambassadors of God. Ikaw mismo, nakaranas ka ng pag-ibig, nakatanggap ng kapatawaran. Settle na ang future mo, kapatid. Anong mong oras mamatay ka ngayon? Alam mo ba kung saan ka? Hindi ka na impyerno, langit ka na. Amen! Hallelujah! You have that peace in your mind. What is the work of an ambassador? Para maintindihan natin. An ambassador serves as the official representative of our country in foreign nation. Kaya nga ang bawat bansa may mga ambassadors. Halimbawa, dito sa Pilipinas, maraming mga ambassadors galing sa iba't ibang bansa. Tayo rin, sa bawat bansa, may mga ambassadors tayo mga pinadala. May ambassador tayo sa Amerika, may ambassador tayo sa China, mga Pilipino yan. May ambassador tayo sa Korea, may ambassador tayo sa Japan. Iba't ibang bansa, nagpapadala tayo na tinatawag ng mga ambassadors. Representing our nation, representing our country. Now we're ambassadors of God. We are representing God. We are representing heaven. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Ibig sabihin nito, lang natin, their primary responsibilities include representing their home country. Ambassadors represent their home country's government and act as a spokesperson for their nation's interests, policies, and viewpoints. Halimbawa, may ambassador dito, ang China. Lahat ng Chinese, pupunta. Halimbawa naman, meron tayong ambassador sa isang bansa, sa Korea, halimbawa. So lahat ng Pilipino sa Korea ay pwedeng lumapit dyan sa ambassador natin para alamin ang lahat ng bagay patungkol sa ating bansa. Kung kailangan nila ng tulong, ang lalapitan nila, ambassador. Bakit? Sapagkat yung ambassador na yun, representing our nation. Hindi mo na kailangan dumiretso sa presidente natin. No. Punta ka lang sa ambassador. Representative na yan. Kinatawan na yan ng ating bansa. Naintindihan nyo? Ano ang gusto nyong malaman patungkol sa Diyos? Ano ang gusto nyong malaman patungkol kay Kristo? Ano ang gusto nyong malaman tungkol sa kaligtasan, pag-ibig, pagpapatawad ng Diyos? Ito, I am ambassadors of God. I can tell you how to receive the love of God, the forgiveness of God, the salvation of God. I can tell you that because I am the representative. Kasi ako mismo, naranasan ko yan. Tinanggap ko yan. Meron ako yan.
Katotohanan, I am ambassadors. You get it? 2 Corinthians 5:20, para kay Kristo kami nga ay mga kinatawan. Ambassadors. Nawaring ang Diyos ang namamanhik sa pamamagitan namin. Nagsusumamo kami alang-alang kay Kristo na makipagkasundo kayong muli sa Diyos. Hinihikayat nila ang mga taong ito. Makipagkasundo sa Diyos. Ano bang gusto niyong malaman patungkol sa Diyos? Sasabihin namin sa iyo. At nais namin sabihin sa iyo na mahal ka ng Diyos. Ang Diyos handa kang patawarin. Ang Diyos handa kang tanggapin. Ano ba nang nagawa mo sa akin? I can tell you that. Because I myself receive and experience it. Kaya ang mga ambassador hindi pwedeng hindi nagmamahal sa bansa. They should be proud of their nation. Bakit? They will represent it. Maganda ba sa Pilipinas? Yes! Maganda sa aming bansa. At manghihikayat pa yan na pumunta ng marami sa ating bansa. Same thing. Maganda bang maging Christian? Ba't nito sa'yo? Ay, mahirap. Huwag na ate. Ako na lang. Huwag ka na. Ano ba sasabihin mo? O yun ang nakikita sa atin? Yan ba, Christian? Yan ba representative ng Diyos? Hindi marunong magmahal? Hindi marunong magpatawad? Hindi marunong makaramdam? Yan ba ang representative ng Diyos? Eh kung yan din lang para maging Christian, ako hindi na ako maging Christian. Pero sabihin mo sa katabi mo, pero hindi ikaw yan. Bait mo nga eh. Yan ang representative ni God. Amen? Malakpakan natin si Lord. Sabi ng kabila, we. Pati ito, tumanggi, oh. Sabi mo nga, ambassador ako ni Lord. That's why in 1 Corinthians 3:5-7, church planters partner with God. Bakit sino ba si Apolos at sino nga ba naman ako si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo rito? Hindi naman kami ang mahalaga, ang Diyos. Ang Diyos. Kung ako lang, hindi ko kaya ito. Because of my God, I'm just following and obeying my God. Because I myself experience and receive it. Sumusunod lang ako. So, hindi mamang relationship ang meron tayo sa Diyos. Partnership. Amen? Can you say amen? Sabi nga natin, partnership. Kamanggagawa tayo ng Diyos. Katuwang tayo ng Diyos, mga kapatid. So, hindi lamang relationship. Dapat gumagawa tayo ng mga gawain ibinigay sa atin ng Panginoon. May ipinagagawa sa atin ng Diyos. At hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi po pwede. No. We're in partnership, not just in a relationship. Hindi mo naman pwedeng pakasalan lang ang asawa mo sa papel lang. Tapos hindi mo nagagampanan yung mga dapat mong gampanan bilang asawa lalaki at bilang asawang babae. May kanya-kanya tayong responsibilidad. And we are accountable with one another. Eh pag hindi mo na ginampanan yung gampanin mo bilang babae, doon nagkakagulo. Gampanan mo lang yung gampanin mo babae, gagampanan ng lalaki yung gampanin ng lalaki, magkakasundo, magkakaisa. Bakit nagugulo? Pag meron ng hindi naggumawa ng kanyang gampanin. Sa Diyos, ganun din. Hindi ang Diyos ang hahayo. Tayo ang hahayo. Huwag mong ibigay sa Diyos. Lord, puntahan mo po yung asawa ko, kausapin mo. Sabi sa ng Diyos, anak, sa'yo ko inutos yan. Huwag mong iutos sa akin. Sasamahan kita. Pero ikaw ang pupunta. Ikaw ang magsasalita. Ikaw ang magpapahagi. Tandaan mo, I am with you. Hindi po si Lord ang representative ng tao.
tayo ang representative ni Lord. Getting it? So, church planting, let us engage, participate. It's the heartbeat of God. That's why you are here. Love, forgiven, and saved. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi ko nga, where people exist, there is a need for local churches. Kaya ngayon, 5 barangays ang target natin. At anong target natin? To plant churches. Gusto nating makita, mga kapatid, buong Binangonan may door of faith. Sa bawat barangay, in every barangay, may door of faith. Now we have 5 targets. Nag-home Bible study na po tayo sa kanila. Sa bawat barangay, we have home Bible study. Ang initial naging target natin na nagbukas po sa atin, 50 families. And I'm so excited to witness these families. Every family being transformed, restored, healed in the name of Jesus. So let us all be excited. Join us to plant churches. Nandyan ang Tatala, nandyan ang Mambog, Makamot, Kalumpang, at Tatala. At lahat ng barangay sa Binangonan, pagtatayuan natin ng simbahan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Let us all stand up. Let us open our heart and let us, the heart of God, be our heart now. In the name of Jesus. Let us sing this song. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa'yo, O Diyos, tumitingin. Sa'yo, O Diyos, dumadalangin. Inaabot ang iyong damdamin. Yumuyukod sa'yo. Sa'yo, O Diyos, tumatingin. Sa'yo, O Diyos, magtitiwala. Walang ibang dinadakila, kundi ang ngalan mo. Kami ang bayang hinirang, bayang sumasamba sa'yo. Kami hamuin, kami gamitin mo. Maghahayag ang iyong salita, itataas ang iyong bandila, at sasamba sa'yo. Kami ang bayan. Salamat, Panginoon, sa paghiram mo sa amin. Ngayon ay sumasamba sa iyo. Punong-puno ng pasasalamat, pagpupuri sa iyo. Gamitin mo, Lord, ang aming mga buhay. Ang simbahan ito, Panginoon. Ang iyong salita, itataas ang iyong bandila, at sasamba sa iyo. Let us open our heart. Hear, listen to the heartbeat of God. Open your spiritual ears and open your heart to win souls, to share the gospel, to plant churches, Lord. We want to witness every family, every relationship within the family are being restored, being revived, being redeemed. Bayan
Maghahayag ng iyong salita, itataas ang iyong bandila, at sasamba sa iyo. Ng iyong salita, itataas ang iyong bandila, at sasamba sa iyo. Maghahayag ng iyong salita, itataas ang iyong bandila, at sasamba sa iyo. Hallelujah. Let us be thankful now. You are loved, forgiven. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. The unconditional love. We don't deserve it, Lord, but thank you for your grace, mercy. You love us because you are loved. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. Grabe. Pero pinatawad mo pa rin kami sa aming mga nagawang pagkakasala at mga kasamaan. Pero salamat sa biyaya mo. Pinatawad mo pa rin kami. At binigyan mo kami ng katiyakan ng buhay na walang langyan. Our future, Lord, settled. Sigurado na kami because of our Lord Jesus Christ. What He did on the cross. We thank you, Lord Jesus, for the salvation. And now, Lord, we are here. Alam namin, marami pang tao ngayon ang nangangailangang makaranas ng pag-ibig mo, makatanggap ng kapatawaran, pag-asa sa kinabukasan. Paring ito ay isa sa iyong miyembro ng pamilya. Mga katrabaho, mga kasama mo, kaibigan mo, kakilala. Ikaw ay saksi sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw ay saksi sa kapatawaran ng Diyos at kaligtasan. Now you are representing God. You are the ambassadors of God. Ambassadors of our Lord Jesus Christ. Represent them. Do not be afraid. Do not be ashamed. Be proud to be a Christian. Loved, forgiven, saved. May the Holy Spirit help us on this. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang 5 barangay ngayon. Yung mga home Bible study namin, Panginoon, na nagbukas ng kanilang pamilya, ng kanilang tahanan para sa iyong gawain. Dalangin namin, Lord, yung pag-ibig mo, pagpapatawad mo at pagliligtas mo ay patuloy na maranasan ng bawat pamilya, sa bawat barangay ng Binangonan, sa bawat bayan ng Rizal. In the name of Jesus, we declare your Lordship, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus is Lord in this nation. Sa aming bansang Pilipinas, Lord, we will witness every family are being transformed, restored, and even Christian are being revived. In the name of Jesus, gamitin mo, Lord, ang simbahan na ito maging ang buhay ng bawat isa sa amin. We give you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, you are loved. You are loved. Palangpangan natin si Lord. Pwede ba yakapin mo yan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi mo, ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Let us rejoice in the presence of God. Amen. Hanggang may hininga, hanggang may lakas, magpupurit, magpapasalamat sa Diyos. Amen. Taas po natin ang ating dalawang kamay at tayo'y umawit sa Diyos na buhay. May pasasalamat. Hallelujah. Isa pa, lahat ng may hininga. Come on. Lahat ng may hininga. Purihin na.
libangan mundo. Sabay-sabay. Come on. Kung may alinlangan, sa Diyos kaniyakan. Amen. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Siya nga po, Panginoon. Papuri sa Kanya, ako ay aawit. Hanggat nabubuhay. Hanggang nabubuhay, di mapipigil ko ang Panginoon. Sama-sama. Purihin ang Panginoon. Hindi tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri. Minsan pa, di tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri. Sabay-sabay, purihin. Purihin ang Panginoon. Purihin. Minsan pa, hindi tatahimik. Pagkat Diyos ay buhay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuri. Ibigay natin ang papuring alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang For the last time, hindi tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Pwede mo bang itaas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Come on. purihin ang Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To God be all the glory. Yes. Okay, let us lift our both hands. Praise the Lord. And also, we will pray for our nation, different parts of our nation na nakakaranas na mabagyo. Lord, aming Diyos, salamat po sa biyaya mo. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, proteksyon at pag-iingat. At patuloy na kami maging daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong pag-ibig, pagpapatawad, at pagliligtas. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi na Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, before anything, let us pray na, mga kapatid, para sa ating bansa. Papasok na mga bagyo talaga ngayon. Marami mga kababayan natin ang talagang nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Okay, let us pray for them. Hawak tayo ng kamay sandali sa ating katabi. At tayo manalangin ang sama-sama. Dakilang Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang aming sitwasyon ngayon. Na mayroong pong bagyo sa ilang bahagi po ng aming bansa. Kasama po ang Rizal. Marami po kami mga kababayan na hindi nagiging komportable ngayon. Mga masyado silang naapektuhan ng bagyo. Hinihiling po namin, Lord, na patuloy silang magwala ng pag-asa. Kailangan ng kalakasan na nagmumula sa iyo at katatagan. Dalangin namin, Lord, ang gobyerno. Gamitin mo, Lord, na instrumento at patuloy bigyan ng karunungan at kaalam sa mga dapat pang gawin na maitutulong sa mga nasalanta ng bagyo. We thank you, Lord, at higit sa lahat, Panginoon, nilapit po namin ang iyong pagliligtas sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. We thank you, Lord, nilapit namin sa iyo bawat bagyo na daraan sa Pilipinas ay hindi magtagal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi makapaminsala ng grabe sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. We thank you, Lord, you're in full control of everything. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palakpakan natin siya. Come on, let us get a partner now. Let us declare this. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. With Pastor Pia and Pastor Keith. My name is, always remember, we are blessed. I am blessed. You are blessed. Ambassadors of Jesus. Witness of Jesus. And we are a family. To God be all the glory. Come on, let us declare this. Hallelujah.
Be the glory. To God be all the glory. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Sa Diyos ang papuri. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.